Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,886 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mabuhay po kayo at mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Minsan umuulan, minsan umaaraw naman. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Sara Duterte. No? Ito, medyo nagdideklara na po tayo na so far, ang susuportahan po natin at ang ikakampanya natin sa 2028 ay si Sara Duterte. No? Si Vice President Sara Duterte. Okay? Tayo po ay hindi natin kababayan yan, no? Kapwa Pilipino natin, pero taga Davao po yan. Ilocano po tayo. Tayo po ay kinampanya at kinampanya po natin at binoto po natin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022 kasama si Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Okay. Now, ako po hindi po ako DDS. Duterte diehard supporter. Hindi po ako ganoon, no? Hindi rin po ako katulad ng mga pinklawan na dilawan na talagang po sila hanggang ngayon hindi po sila natututo, no? Meron po sumusuporta kay Risa Hontiveros, no? Si Senador Risa Hontiveros na nanalo na senador ng 2 beses, ngunit hindi ko po nakikitaan na magiging pangulo ito ng Pilipinas. Okay? Meron din po sumusuporta kay Vico Soto. Pero si Vico Soto ay pang-lokal lang, no? Pang-Pasig lang po yan dahil hindi naman din po siya ganon kalinis, no? Ayun po mga sinasabi po natin, no? Ngayon, bakit nga po si Sara Duterte ang ating susuportahan? Okay? Tayo hindi po natin binoto si Rodrigo Roa Duterte, no? Hindi nga natin po ito kinampanya, ngunit nung ito po ay nanalo, nakita po natin ang kaginhawaan na nadudulot sa ating bansang Pilipinas, no? Yung build program niya, okay? Yung mga cleanliness program niya, no? Ito parang siraulo itong presidente na ito, palamura, pero tingnan mo naman, no? Yung no smoking policy niya, di ba? May kilala nga tayong arkitekto no? Yung arkitekto na ito ay talagang manluloko ito, no? Kaya naman talaga inaano natin ang karma, no, na pwedeng mapunta sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya sa buhay, no? Marami na itong niloko itong arkitekto na ito. Okay? Pero anyhow, dahil po, no, alam niyo tumakbo po si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo, no? Pero alam niyo po na talaga dapat mananalo ito bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022 dahil ang kanyang ama ay isang Pangulo ng Pilipinas. At hindi lang po yun, ay sikat na sikat po siya at that time. Nanalo nga po ito na bilang pangalawang Pangulo na mas mataas pa ang boto niya kaysa sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi po, tumakbo po sila bilang na may continuity at unity, no? Yun po ang talagang platform nila. Ngunit hindi po nagkatotoo yun, no? Sinira po ito ng pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos na si Speaker Martin Romualdez na hindi talaga mananalo, no? Kahit senador ay mahihirapan ito, no? Ito, hindi rin po mananalo yan bilang pangalawang pangulo at hindi rin po mananalo yan bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya po makikinig po kayo dito sa hashtag Walk with Love program dahil po lahat po ng sinasabi natin ay dito ay nagkakatotoo. Yung mga senador po natin, no? Ay ito, sinabi po natin na mga mananalo dyan, no? Pero isa po tayo nagkamali doon kay Robin Padilla, no? Ito, hindi po natin binoto ito si Robin Padilla, pero sinabi po natin na mananalo ito, no? Mga number 7, pero nagkamali po tayo, naging number 1. Bakit po? Dahil nga po, talagang inukit ang kamalayan sa mga nagawa ng mga Duterte. Build program, no smoking policy, pinaganda ang Boracay, Dolomite Beach, at kung ano-ano pa, no? Marami pong nagawa. Ako,
mismo, no, nagustuhan ko po yung war on drugs na yan. Dahil talaga tumahimik po ang bansang Pilipinas. Pero it's another story kung may mga nangyayaring corruption diyan sa war on drugs na yan, di ba? Pero it's another problem. Pero yun, kasi ay talaga naman maganda, no? Ngayon, eto, maganda rin, nakikialam din ang Pangulo ng Pilipinas at the time, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga local executives, no? Kung ano, talagang papakialaman niya yan sa Pasig, no? Yung Pasig na yan, biruin mo ba naman, galing sa taxpayers ng mga bansang ng Pasig at magtatayo ng isang city hall na bilyon-bilyon. Ang Pilipinas nga ay umaalma sa new Senate building, no, bilyon-bilyon din. Ito pa ba naman isang syudad na maliit na hindi natin malaman kung saan nanggagaling ang kayamanan, ay kita mo naman, di ba? At talagang nasilaw na ang mamamayan ng Pasig sa mga binibigay ng kanilang mga pinuno sa buhay. Ganyan po ang katotohanan dyan. Di po ba? Kaya po, ay nako, mahirap na lang pong magsalita. Kaya kailangan po natin si Sara Duterte kasi kailangan natin ng isang leader na matapang, isang leader na i-implement ang batas, ang isang leader na hindi natatakot kahit kanino man, kahit kay Bongbong Marcos ay hindi natatakot, sa Estados Unidos hindi natatakot, as long as ito ay kapaki-pakinabang sa mamamayang mga Pilipino. Ito po kaya lang syempre hindi naman po perpekto itong si Sara Duterte. May mga issues at kamalian. Isa po diyan ay yung sa sa Chinese, no? Ayun po, dapat po magamot yan ni Vice President Sara Duterte. Pero aside from that, ay talaga namang pwede po yung maging Pangulo ng Pilipinas dahil nga po naman sa mga ganda ng kanyang mga programa. Lalong-lalo na sa edukasyon, no? Kasi na-penetrate na niya yung edukasyon, di ba? So talagang kitang-kita mo ang kanyang malasakit sa mga kabataang Pilipino at sa mga guro na Pilipino. Yan po katotohanan dyan, no? Ngayon, tahimik na tahimik ang Bongbong Marcos sa mga sa mga baha, dapat niya masolusyonan niya mga baha-baha na yan, di ba? O dapat wala na pong baha in spite of the billions of pesos na natin, no, na mga flood mitigation natin na projects wala pa din, no? Kaya po tandaan mo, no, Sara Duterte ang mananalo sa 2028. O may mga vloggers po diyan sa Twitter na talagang wala namang aminin nyo. Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.